Samantala, naglabas ang temporary restraining order si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno kaugnay sa naging desisyon ng COMELEC and Bank na kanselang kandidatura sa pagkapangulo ni Senator Grace Poe. Yan ay matapos iakyat ng senadora ang kanyang dalawang petisyon for certiorari para sa mga desisyon ng dalawang dibisyon ng COMELEC na kapwa pinagtibay ng NBank nitong nakaraang Miyerkules. Base sa mga naturang desisyon, hindi raw natural-born Filipino si Poe at kulang din siya sa 10 taong residency requirement. Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw ang COMELEC para sumagot sa apela ni Poe. Itinakda rin ng Korte Suprema sa January 19 ang oral arguments kaugnay sa mga naturang disqualification case. Pinagpapasalamat naman ni Poe ang nilabas sa TRO ng punong maestrado ng Korte Suprema. Kasabay nito, inihayag ng senadora na umaasa raw siyang patas na tatalakayin ng Supreme Court ang kanyang mga kaso. Nauna nang sinabi ni Attorney George Garcia ng abogado ni Poe na tila ginipit sila ng COMELEC and Bank dahil noong December 23 lang binigay ang desisyon. Gayong isang araw na lang ito bago ang dalawang magkasunod na holiday na sinundan pa ng weekend. Naka-recess o holiday break na rin daw noong December 23 ang Korte Suprema at sa January 12 pa ang balik trabaho. Base sa rules of procedure ng COMELEC, magiging final and executory ang desisyon ng NBank kung walang lumabas sa TRO sa loob ng 5 calendar days matapos i-issue ang desisyon. Nang sinabi ng COMELEC na handa silang sundin ang anumang desisyon ng Korte Suprema. Bago lumabas ang TRO, nauna nang hiniling ng kampo ni dating Senator Francisco Tatad na ipatupad na ang utos ng First Division na kansilahin ang COC sa pagkapangulo ni Senator Grace Poe.